Purihin po natin at pasalamatan natin ang ating Diyos dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, mga minamahal, mga kapatid. Minahal niya po tayo, hindi lang po ng 100 taon, hindi lang 1,000 taon, kundi ayon po sa kanyang salita, minahal niya po tayo ng magpawalang hanggan. Amen? At dahil mahal po tayo ng ating Panginoon, ay nais niya po tayo na lumago sa ating pananampalataya. Nais niya na tayo'y maging masaya sa buhay na ito at ang susi sa tagumpay, pagpapala at masayang buhay, matagumpay na buhay ng isang Kristiyano ay lumalago po tayo sa kanyang salita. Kaya meron po tayong morning devotion at ipanalangin po natin sa Panginoon na ang devotion na to ay makakatulong po sa ating paglago ng ating pananampalataya. So magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng sikat ng araw at purihin ng Diyos dahil buhay pa po tayo ngayon. Binigyan po tayo ng bagong kalakasan, mayroong bagong pag-asa at alam ko na marami ang inihanda ng Panginoong pagpapala sa araw na ito. Ang ating pong morning devotion, ang pamagat po nito ay The Whole Duty of Man. At ito po ay matatagpuan sa Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. So inaanyayahan po kayo na kunin po ninyo ang inyong mga Biblia at buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14. Ganito po ang sinasabi, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So, ang pamagat po ng ating devotion, the whole duty of man. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong pagmamahal. Hindi lang po niyo kami minahal ng 100 taon, 1,000 taon, kundi magpawalang hanggang, Panginoon. Mahal niyo po kami at nais niyo po kami na maging masaya, matagumpay. At ang susi ng pagtatagumpay, Panginoon, ay ang aming pong pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo nga po kami ng talino, Panginoon. Ituro niyo po sa amin ang nais niyong ituro. At patuloy niyo po kami linisin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. At kayo po ang siyang magpala maging sa mga nanonood at nakikinig, Lord. Naniniwala po kami na makapangyarihan ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. So makikita po natin, ano po ba talaga ang mahalaga sa buhay na ito? O what is the whole duty of man? So makikita po natin dito sa Ecclesiastes chapter 12, yung salitang conclusion. Sabi niya dito, "Let us hear the conclusion of the whole matter." So ang conclusion po ay, ito po ay, sabi sa English, a position or opinion or judgment reached after consideration. So ito po ay resulta ng masusing pag-aaral at eksperyensa. Katulad po ni Haring Solomon, ito po ay marami pong karanasan si Haring Solomon. Binigyan po siya ng talino ng ating Panginoon at siya po yung pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. At naisulat niya po ito sa gabay ng banal na Espiritu, ang Book of Wisdom, yung Ecclesiastes. So, makikita po natin dito na sa kanyang pag-aaral o sa kanyang karanasan ay makikita natin sa bandang huli ng aklat na ito, hear the conclusion. So sa lahat ng kanyang experience, sa kanyang pag-aaral ay dumating po siya sa bandang huli sa puntong na nag-conclude na po siya, mga kapatid. At ito po ang kanyang nakita, na ang buhay po ay walang pagkakontento. Makikita natin yan sa Ecclesiastes chapter 2. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Sabi niya sa verse 4, "I made me great works. I builded me houses. I planted me vineyards." So,
marami siyang gustong gawin sa buhay niya, no? So marami siyang pinatayo, mga taniman. Sabi niya po sa verse 5, I made me gardens and orchards, and I planted trees in them of all kinds of fruits. So, grabe, no? So maganda yung garden niya, then marami, lahat ng klase ng prutas andun. Verse 6, I made me pools of water to water the wood that bringeth forth trees. So ang ganda, no? Yung meron siyang swimming pool, no? At saka yung patubig niya para madiligan yung kanyang mga tanim. At hindi lang yan, sabi po sa verse 7, I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I had great possession of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. So sobrang yaman po ang taong ito. At sabi niya sa verse 8, I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers. Grabe, no? So, sa kabila ng kayamanan niya, mga silver at gold, mga peculiar treasure, yung kakaibang kayamanan na galing pa sa iba't ibang lugar, meron pa siya mga singers, no? Grabe. And the delight of the sons of men as musical instrument, and that of all sorts. Sabi niya sa verse 9, so I was great and increased more and more all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. So yumaman siya ng yumaman, no? At nanatili sa kanya ang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. At sabi sa verse 10, and whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. So, masaya, no? Masaya yung experience na sa buhay, nag-i-enjoy siya. Pero sa bandang huli, tingnan nyo, sa verse 11 ng chapter 2, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. Pansinin niyo po ang sinabi, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Sabi niya po dito, lahat ng aking nagawa, lahat ng aking paghihirap, pagpapagod, no? Sabi niya, lahat ng aking nakamtan, sabi po ng verse 11, lahat po ay walang kabuluhan. All was vanity. So makikita po natin, no, na ang buhay po sa mundong ito ay wala pong pagkakontento. Pangalawa, sa kanya ring pag-aaral at sa kanyang obserbasyon, ang buhay po natin ay maikli. Napakaikli po ng ating buhay. Katulad ng sinasabi nga ng Bible na ang life span ng tao ay 70 years. Kaya kung lumagpas ka ng 70, di pa natin alam kung mararating natin yung taon na yan, bonus na yan sa Panginoon. No? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4, isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating, ngunit ang lupa ay nanatili magpakailanman. So, namamatay po ang tao, napakaiksi po ang buhay, no? Kaya kung pupunta po tayo sa sementeryo, summary lang yung tingnan mo dyan sa lapida, sa may sementeryo, mayroon nakasulat na pangalan, kung kailan ipinanganak at kung kailan namatay. So, ganun po kaikli ang ating buhay, mga kapatid. So, mapalad po yung mga ibang mga tao na re-reach nila yung 100 o mayroon pa nakarating ng 120. So, mayroon mga bata na nagkwentuhan, no, na alam mo yung mga bata minsan nagpapayabangan yan, no? Sabi ng isang bata, ang lolo ko namatay 80 years old at naging sundalo siya ng World War I at World War II. Grabe, 80 years old, no? Sabi ng isang bata, wala yan sa lolo ko, no? 80 years old lang yung lolo mo, yung lolo ko 100 years old, no? Kaya nakatanggap siya ng 100K, no? 100,000 from the government.
Sabi naman ng pangatlong bata, panis yan sa lolo ko. 100 years old lang. Ang lolo ko, 125 years old. No? Sabi, sana yung lolo mo ngayon? Sabi nila, patay na. So, mga minamahal, no? Kahit umabot po tayo ng 150, mamamatay po tayo. No? May hangganan po ang buhay sa mundo. Yan po yung katotohanan na pag-aralan ni King Solomon. So, ano po ba talaga ang mahalaga sa buhay na ito? Tayo po ay may pinag-aralan, tayo po ay yumaman, nakapunta po tayo sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, nakain natin yung mga masasarap. Yun po ba ang pinakamahalaga sa buhay na ito? Pero isa pong paalala, sabi po dito sa Ecclesiastes, the whole duty of men ay dalawa lang po. Una, ang matakot sa Diyos, at ang pangalawa po, sundin ang kanyang utos. So, ito po ang ating pag-aaralan sa ating devotion ngayong umaga, the whole duty of man. So, una po dito ay fear God o matakot sa Diyos. Ano po ba yung ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Una, ang ibig sabihin po nito ay meron po tayong respeto sa Diyos. No, mayroon po tayong paggalang dahil siya po yung naglalang sa atin. Siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. At siya yung nagligtas po sa atin. Ang ating lahat ng bagay ay nakadepende sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible, without me, you can do nothing. So, at ang Diyos po ay nais niya na magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Deuteronomy 5:29, sabi po dito, oh, that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children forever. So, napakabuti po ang Diyos na yung pagkatakot pala sa Diyos at pagsunod sa Diyos ay para sa ating kabutihan at para sa ating mga anak. Amen? Hindi lang para sa atin, kundi maging sa ating pamilya, mga kapatid. So, ang pagkatakot rin sa Diyos ay hindi lang may respeto tayo sa Panginoon, kundi tayo po ay namumuhay ng banal. Sabi po sa 1 Peter 1:15 and 16, but as He which had called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. So, nais ng Diyos po na maging banal po tayo dahil ang Diyos po natin ay banal. And that is a commandment. At ano po ba yung pagiging banal? What is holiness? So, maraming ibig sabihin yan, pero ibibigay ko lang sa inyo yung iba't ibang mga kahulugan ng pagiging banal. Ang pagiging banal po ay makikita natin sa Romans 12 verse 2, na ang ibig sabihin po ay do not conform to this world. Hindi po tayo makikiayon sa mundong ito. Yung buhay po natin ay kakaiba sa buhay po ng nasa mundo, mga minamahal. Ibig sabihin yan, pag ikaw ay isang mananampalataya, yung style ng pananalita mo, yung style ng pananamit mo, yung style ng pag-iisip mo, ay hindi katulad ng mga hindi pa nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Mayroon pong pagbabago. At hindi po tayo katulad yan, yung mga worldly songs, no? Merong mga iba't ibang awitin, merong spiritual song, worldly song, merong secular song. Pero alam nyo, ang isang Kristiyano, ang dapat ang lagi niyang inaawit ay yung mga spiritual song, no? At tingnan rin po natin yung mga pinapatugtog natin, no? Hindi masama magpatugtog ng secular song or love song. Pero hindi, yung iba kasi yung worldly song, yung malaswa, yung mga sinasabi, no? Kaya hindi po natin style yun, no, na gagayahin. Katulad po ng kanilang pananamit. Katulad sa mga babae ay hindi kayo dapat naka-miniskirt at nakikita yung katawan mo, no? Dapat maging disente. Katulad rin ng mga lalaki pag nagkaroon ng hikaw, no? Nauuso ngayon minsan yung mga lalaki naghihikaw, no? Huwag rin tayong gagaya sa kanila. Kakaiba po tayo, dapat disente ang mga anak ng Diyos.
Amen po. So, yun po, no? Do not conform to this world. Yung kanilang pananalita, yung kanilang ugali, no? Na hindi maganda, hindi po natin tutularan yan. Kaya nga sinabi po dito sa 2 Timothy 2:22, isa pang ibig sabihin ng pagiging banal ay flee the evil desires. No? Dapat we need to flee. No? We need to resist temptation. Pag andyan po yung tukso ay dapat hindi yung tukso ang lalayo, kundi tayo po ang lalayo sa tukso. Amen? Kaya ngayon kanta na sa secular na, o tukso, layuan mo ko, ay hindi po yung tukso ang lalayo sa atin, tayo po yung lalayo sa tukso. Kaya nga sinabi po dito sa 1 Corinthians 10:13, mga minamahal, ganito po ang sinasabi, when you are tempted, God will also provide a way out. Ganda, no? So, talagang aalisin ka ng Panginoon doon, tutulungan ka niya. So, we must flee from temptation to live a holy life. Napakagandang example po sa Biblia ay si Joseph, no, sa Old Testament, na siya po ay tinukso ng ni Potiphar's wife, no? At araw-araw, no, na wala silang kasama sa bahay, no? Araw-araw ninayaya ni yung asawa ni Potiphar, si Joseph, na sila'y magkapiling. Pero hindi po siya bumigay sa tukso na yan. Pero isang araw, no, hindi na nakatiis yung asawa ni Potiphar, no? No, nakita niya walang tao talaga sa bahay, no? Talagang hinakap niya na si Joseph, no? Pero imbis na nagpadala sa tukso si Joseph, mga kapatid, no, siya po ay nagpupumiglas, no? At siya po ay tumakbo dahil hindi niya po kayang gawin ang tukso niya. So, sabi po sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. Katulad po ng adultery, fornication, and every kind of sexual immorality ay hindi po dapat natin ginagawa yan. So, mag-isip po tayong mabuti at tayo po ay lumayo. At another meaning po ng repent, ng holiness, ay mag-repent po tayo. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, napakahalaga ang pagsisisi. No, sabi nga ng Biblia, kung talagang hindi tayo nagsisi ay hindi pa tayo ligtas. Nung nangaral po ang ating Panginoon, ang una niya pong pinangaral ay yung pagsisisi. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. No? So yun po ang mahalaga, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at aminin po natin sa Diyos na ang ating mga kasalanan, i-confess po natin sa Diyos ang ating mga kasalanan. No? So, ibig sabihin po ng confession is telling the real thing. No? Meron po kasing magnanakaw na nahuli ng pulis at ang kanyang ikinonfess, sabi niya, nagnakaw po ako ng tali. Pero yung tali po pala na yan ay mayroong kalabaw at yung kalabaw mayroong hila-hilang kariton at yung kariton po ay mayroong 10 kabang bigas. Pero ang kanya lang ikinonfess ay tali. So, ganoon din po pag we confess our sins to God, sabihin po natin kung ano yung talagang kasalanan natin. Kasi minsan, pag tayo po ay nagko-confess sa Panginoon, ay sabi natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Anong kasalanan? No? So, marahil nagsinungaling ka, nagmura ka, o nagnakaw ka, no? Yun ang sabihin mo sa Panginoon. No? So, we need to repent po, mga kapatid. Yun po yung holiness. At bukas, ang ating pong pag-aaralan ay the rewards of fearing God. Ako, ang ganda po nito, no? Mayroon palang mga rewards kung tayo po ay mabubuhay ng banal sa Panginoon. So, pangalawa ay hindi lang po tayo matakot sa Diyos. Ang pangalawang duty ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos. Keep His commandments according to verse 13. At makikita po natin sa New Testament na meron pong commandment na binigay ang ating Panginoon, yung pinaka-summary na yan ng 10 Commandments. Sinabi po dito sa Matthew 22 37 to 40. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia.
Sabi po doon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. So, yun po ang commandments. So, kaya ang good duty ng men po ay hindi lang matakot sa Diyos, kundi tayo po ay sumunod sa utos ng Diyos. So, ang una pong utos ng Diyos ay love God. Love God. Pag nabanggit po yung salitang love, ano ang una mong naiisip? Ang love po, pag nabanggit yung salitang love, ang una po nating naiisip ay yung pagbibigay. Kaya nga sabi dun sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So pag sinayong pagmamahal, dyan po ay punong-puno ng pagbibigay. So pag ibig sabihin, mahalin mo ang Diyos, dapat ibigay mo una ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Ibigay mo ang buhay mo, ibigay mo ang oras mo, talento mo, at inyong treasure, no? Sa Panginoon. So, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ay dapat meron po tayo. Binibigay na po natin, isinusuko po natin ang buhay natin sa Panginoon. Okay? So, malalim ang kahulugan niyan. Dapat meron kang panahon sa Diyos. No? Pag mahal mo ang Diyos, dapat ay sinusunod mo yung mga utos niya. No? Katulad ng pagbabasa ng Biblia, panalangin, pagtulong sa tao, paglilingkod sa Diyos. No? Ang ibig sabihin, loving God. Meron kang oras, hinahantog mo rin yung talento mo sa Panginoon. No? Kung ang talento mo ay ang pag-awit, ang talento mo ay magaling ka sa computer, no? Marunong ka mag-drive, no? Yan ay pwede mong ihandog sa Panginoon, no? Okay, magaling ka maglinis, magaling ka mag-ayos, mag-decorate. Yan po ay pwede nating ibigay sa ating Panginoon. At maging ating kayamanan, no? So, tayo dapat po ay binibigay natin ang ating mga tithes and offering, mga kaloob sa ating Panginoon, no? Yan po ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. At pangalawa po, na commandment ay pagmamahal po sa ating kapwa-tao. Love people, no? Sabi nga dito sa Bible, sa verse 39, and second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. No? Mahalin mo ang kapwa-tao ng katulad ng inyong pagmamahal sa sarili. No? Kaya ito po yung maganda po na maranasan po natin yung mas mataas na antas ng pagmamahal. Ang ibig ko mo sabihin love the unlovable. Kasi minsan tayo, ang gusto lang nating mahalin yung mga lovable person, yung katulad ng lagi naka-smile sa'yo, binibigyan ka ng pagkain, sinusuportahan ka, no? Magandang ugali sa'yo. Nako, napakadali po nating mahalin yung mga tao niya. Pero kaya bang mahalin yung kaaway? Kaya bang mahalin yung tao na hindi mo maintindihan ng ugali, lagi nakasipangot, galit sa'yo? No? Kaya mo bang mahalin yan? So, yun po ang dapat nating gawin. No? Love also the unlovable people. Yung mga less fortunate, kailangan po tinutulungan natin, ini-encourage natin yung mga tao. No? Meron po tayong time na tumulong, manalangin, at mang-encourage po sa kanila. Okay? So, sinabi nga sa 1 John 4:21, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. Kaya dapat po ay medyo mainit na sikat ng araw. Okay, so yun po ang ating napag-aralan ngayong umaga. Ano po yung full duty ng tao? Ano po yung mahalaga? Hindi po mahalaga ang kayamanan. Mahalaga rin yung kayamanan, kailangan rin natin ng kayamanan, pangangailangan. Pero ang pinakamahalaga po, the whole duty of man ay matakot po tayo sa Diyos. At pangalawa, sundin natin ang utos ng ating Panginoon. At alam nyo, pag sumusunod po tayo sa Panginoon, ay napakarami pong blessing ang ibibigay niya sa atin. Amen?
Katulad rin ng magulang, pag yung anak mo sumusunod sa iyo, nako, marami kang ireregalo, marami kang iniisip na maganda sa anak mo. At gayon rin po ang Diyos, kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, ay lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon. Kaya mga minamahal, sana po ay ito'y maging silbing paalala sa bawat isa sa atin na isuko na po natin ang buhay natin sa Diyos. Dapat po ay mayroon tayong pagkatakot at lagi po tayong sumusunod sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, salamat po dahil ang buhay po na ito ay maiksi. At maging si King Solomon, naranasan niya po ang lahat ng karangyaan, lahat po ng magagandang bagay dito sa mundong ito. Pero sa bandang huli, sinabi niya, ang lahat ng mga bagay ay walang silbi, walang halaga. At ang mahalaga po sa inyong harapan, Panginoon, ay na kami po ay matakot sa iyo, Panginoon. Kami po ay mabuhay ng may kabanalan, Panginoon, at kami po ay mabuhay ng may pagsunod sa inyong mga utos. Kaya dinadalain ko po ang lahat ng mga nanonood at nakikinig. Pagpalain niyo po sila sa kanilang spiritual na buhay. Kaawaan niyo po kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, upang sa maiksing buhay na ito, kayo po ang siyang aming paglingkuran at aming po papurihan. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po tayo.